Ang unang bagay na ginawa mo pagkatapos mong ipanganak muli ay sipain sa ulo ang iyong kapatid na babae na umabuso sa iyo sa loob ng 4 na taon. Ang pangalawang bagay ay bugbugin ang iyong nakatatandang kapatid na babae na si sa harap ng iyong buong pamilya. Ang pangatlong bagay ay putulin ang mga paa at kamay ng iyong kapatid na babae na Green Tia Bitch. Mula nang ikaw ay 14 na taong gulang at dinala pabalik sa marangyang pamilya hanggang sa ikaw ay abusuhin hanggang sa mamatay sa edad na 18, ikaw ay naospital ng 3 beses sa loob ng 4 na taon, at ang iyong 500 na gasto sa pamumuhay bawat buwan ay kinakaltas sa loob ng 3 taon. Ang bitch ay may 100,000 na allowance bawat buwan. Nakakuha ka ng unang pwesto sa iyong grado at inakusahan ng pandaraya at pinahirapan gamit ang latigo. Sinisisi ka ng bitch sa lahat ng nasira. Hanggang sa nagutom ka hanggang sa mamatay sa maliit na madilim na silid, napagtanto mo na ikaw ay dinala lamang upang maging isang scapegoat. Gayunpaman, hindi nila inaasahan. Ang iyong kaluluwa ay naglakbay sa mundo ng paglilinang at nag-aral ng husto sa loob ng 500 taon. Ngayon ay nabigo kang lampasan ang paghihirap at bumalik sa sandali ng kamatayan. Mula sa labas ng pinto ay may galit na babae. Muje, patay ka na ba? Kung hindi ka papatay, buksan mo agad ang pinto para sa akin. Binabalaan kita kapag hindi mo pa rin binuksan ang pinto. Unti-unting lumilinaw ang iyong naguguluhang mga mata. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, kapag narinig ko ang boses na ito, agad ko pa rin nakilala kung sino siya. Ngunit ang iyong mga mata ay lalong lumamig. Ang mga alaala na akala mo ay nakalimutan mo na ay biglang bumalik sa iyong isipan. Nakababatang kapatid, ang aming pamilya mo ay isang kilalang pamilya sa Linjiang. Mayroong maraming mga bagay na kailangan mong matutunan kapag bumalik ka. Bago mo baguhin ang mga masasamang gawi na natutunan mo sa labas, huwag sabihin sa iba na ikaw ay anak ng aming pamilya mo. Ito ang unang pangungusap na narinig mo pagkatapos pumasok sa pamilya mo. Mula sa iyong ama, dapat kang matuto ng higit pa mula kay Muma sa mga tuntunin ng mga gawi. Sinabi ng ina na walang pakialam. Magkaedad kayo at madaling makipag-ugnayan. Si Muma ay pinag-aralan namin mula pa noong bata pa siya at napakahusay sa lahat ng aspeto. Bigyan kita ng 1 taon upang subukang umayon sa mga yapak ni Muma ang katawan na pinahirapan sa loob ng 4 na taon. Ang mga peklat at gutom na paulit-ulit na hinahagupit ay nagdulot sa iyo ng pagkahilo. Ang mga bagay ay biglang naging malinaw hanggang sa ikaw ay pahirapan hanggang sa mamatay. Naisip ko ang isang kahindik-hindik na plot tulad ng sa isang nobela, ngunit ito ay buhay na nangyari sa iyo. Marahil ito ay dahil sa awa ng Diyos. Ang iyong kaluluwa ay dumating sa isang mundo ng paglilinang. Ang kaluluwa ay naglakbay sa katawan ng isang alagad ng sekta at nakaranas ng 500 taon ng paglilinang at pakikipaglaban upang maabot ang ika-7 peak ng tribulation. Ngunit malinaw na ikaw ay sumasailalim sa paghihirap ng kidlat at naghahanda na pumasok sa Mahayana Realm. Ang iyong kaluluwa ay biglang naging hindi matatag. Pagkatapos ng nagmamadaling paglaban sa 8 kidlat sa langit, namatay sa ilalim ng ika-9 na dagat ng kidlat ng Diyos. Hindi ko inaasahan na babalik ako sa dating mundo. Bumalik sa sandali pagkatapos ng kamatayan. Sa isang malakas na ungol, ang pinto ay biglang binuksan. Muje, tinawag kita ng napakatagal upang buksan ang pinto. Ang iyong katapangan ay lumaki. Kasunod ng galit na boses, isang magandang babae ang sumugod sa silid. Nang makita kanyang nakaupo sa kama na may payapang ekspresyon, lalo siyang nagalit. Bingi ka ba? Sumigaw siya, mas tumaas ang kanyang boses ng 8 degree. Tuminala ka at tiningnan siya. Walang ekspresyon. Ine, anong klaseng ugali yan? Ganyan ang pag-ugali ng isang bitch. Si Mu Yujian ay agad na nagalit. Lumapit siya ng 2 hakbang at itinaas ang kanyang kamay. Kumislap ang iyong mga mata at ang iyong mga mata ay malamig at walang pakialam. Ang kamay ni Mu Yujian ay nagyelo sa ere. Tiningnan ka niya ng blanko na para bang siya ay isang patay na tao. Dahan-dahan kang tumayo. Ang mga peklat ng latigo na hindi pa gumagaling at gutom ay nagdudulot sa iyo ng pagkahilo. Maglakad papunta sa sala. Walang tao. Bagamat hindi mo naintindihan ang misteryo ng muling pagsilang ng espasyo at oras, mabilis mong pinatatag ang iyong isip dahil palagi kang naglalakad sa gilid ng buhay at kamatayan. Dumiretso ka sa kusina at naghanap sa paligid. Kumain ng kahit anong makakain mo. Muje, ang isang mahabang ungbol ay dumiretso sa kusina mula sa sala. Si Mu Yujian, na nagulat sa iyong malamig na tingin kanina, ay nakabawi. Paano niya matatanggap na niloloko kanya pagkatapos ng matagal na panahon ng pang-aapi? Nang sumugod siya sa kusina, hawak na niya ang latigo na ginagamit niya para hagupitin ka. Naglakas loob ka pang kumain. Pinagbawalan ka ng ina na manatili sa iyong silid. Naglakas loob kang tumakbo sa kusina para kumain. Bastos na aso. Nagagalit na itinaas ni Mu Yujian ang latigo. Isang perpektong sidekick ang tumama sa noo ni Mu Yujian. Nadiliman ang paningin ni Mu Yujian at bumagsak ng mahigit 2 metro ang layo.
Bumagsak sa lupa at hindi na gumalaw. Pagkatapos ay halos kinain mo ang lahat ng makakain mo bago ka lumabas ng kusina. Pagkatapos magising, likas mong napagtanto na mayroon pa ring espiritual na enerhiya sa mundo, ngunit ito ay napakahina. Mas mabuti kaysa wala. Sa kabutihang palad, sa iyong paglilinang sa yugto ng tribulation, nakakuha ka ng maraming pamamaraan ng paglilinang. Mayroong isang kayamanan mula sa lahi ng demonyo na tinatawag na Kangmang Devouring Heaven Sutra na hindi ganap na umaasa sa espiritual na enerhiya. Hanggat maaari itong lunukin, maging ito ay pagkain, gamot, mga pandagdag, o maging ang masamang aura. Maaaring gawing tunay na ki ang yin ki at bi. Ang tanging downside ay kung ang isang tao ay nagsasanay. Ang rate ng conversion ay medyo mababa. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Tinawag mo ang tagapaglingkod at sinabihan siyang maghanda ng mas maraming pagkain at ihatid ito. Pagkatapos ay umupo ka sa sopa na nakataas ang mga binti at nagsimulang magsanay. Dinalisay mo ang kinakain mo at dinalisay ang iyong kinakain. Sunod-sunod ang mga walang laman na plato. Ang mga mukha ng 7 o 8 tagapaglingkod na nakapaligid sa kusina ay patuloy na nagbabago. Hindi pa sila nakakita ng taong kayang kumain ng ganito karami. Gaano katagal na kaya siyang nagugutom? Habang nakahiga pa rin sa lupa si Muyo Jian at hindi pa nagigising, nang si Mei Liangxin ay marahang pumasok sa sala, nakaupo ka sa sopa na nakapikit ang mga mata. Ang mesa sa harap mo ay puno ng mga tira-tira at walang laman na plato. Si Muyo Jian ay nakahiga sa lupa hindi kalayuan sa labas ng kusina. Ang kakaibang eksena ay nagpatigil kay Mei Liangxin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya sa kanyang katinuan at umungal, "Muje, sino ang nagbigay sa iyo ng katapangan para kumain sa sala? Nakalimutan mo na ba ang utos na pagbawalan kang manatili sa iyong silid?" Iminulat mo ang iyong mga mata, tuminala, at tiningnan si Mei Liangxin na walang pakialam. Maraming mga kasunod na salita ni Mei Liangxin ang biglang natigil. Sa kanyang pagmamadali, nakita niya si Muyo Jian sa sulok ng kanyang mata. Si Mei Liangxin ay palaging nagpakita ng kanyang katayuan. Sa katunayan, 2 lamang sa mga lingkod sa bahay ang mayroon ng kanilang mga telepono. Isang katiwala at isang pinuno ng bodyguard. Lumingon siya at tumitig sa iyo ng may sama ng loob. Nagmadali siyang kumuha ng telepono sa kanyang bag at tinawagan si Mu Yangquan. Sumigaw agad si Mei Liangxin, "Yangquan, bumalik ka agad." Nagre-rebelde na ang batang yan. Muntik na niyang mapatay si Yoxi. Nangahas pa siyang lumaban sa akin. "Tawagin niyo agad lahat pabalik." "Sinong batang yan?" May galit sa boses ni Mu Yangquan. "Sino pa ba kundi si Muj? Dapat hindi na lang natin siya pinabalik. Ang suwail na anak. Ipahuli mo muna sa mga bodyguard bago ako makabalik. Tignan lang natin, papatayin ko talaga siya." Galit na ibinaba ni Mei Liangxin ang telepono. Nang makita ang 4 na bodyguard na nakatayo at hindi gumagalaw. Galit niyang sinigawan, "Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Itali niyo agad ang batang yan." Nagtinginan ang 4 na bodyguard at dahan-dahang lumapit. "Tumayo ka." Sa loob ng mahigit 3 oras na paglilinang, halos naayos mo na ang mga sugat mo at ang pangmatagalang kapabayaan sa katawang ito. Halos lahat. Nakita ng isang bodyguard ang iyong balak at nagsalita habang papalapit. "Senior Master, huwag ka na pong lumaban. Huwag niyo na po kaming pahirapan." "Sinong Senior Master? Huwag niyo siyang pansinin." Sumisigaw si Mei Liangxin sa likod. "Ngunit kalmado kang nagsalita, isa lang ang lalabanan ko. Mas mabuting umatras na ang iba." "Ano?" Nagulat ang bodyguard. Hindi ka na nagsalita, humakbang at itinaas ang kamay. Walang laban ang bodyguard. Bumaliktad ang mga mata at bumagsak sa lupa. Itaas niyo siya. Nakapamiwang kang nakatayo. Suminghap ng hangin ang natitirang 3 bodyguard. Hindi sinasadyang hinawakan ang kanilang likod. Nagmamadaling yumuko ang 3, itinaas ang bodyguard na nahimatay at tumakbo palabas ng sala. Mas nagulat si Mei Liangxin. Para siyang nakakita ng halimaw. Itinuro kanya at sumigaw. Hindi ka rin nagmamadali. Umupo ka sa sofa at tahimik na naghintay. Lumipas ang kalahating oras, may narinig na madagundong na yabag sa labas. "Nasaan ang suwail na anak?" Bago pa man siya makarating, umabot na ang kanyang boses. Sumunod si Mu Yangquan na nagmamadaling pumasok sa sala. Mayroon din tunog ng ilang takong. Ang natitirang 4 na anak ni Mu ay malamig ang mga mukha at sumunod kay Mu Yangquan. Sa hulihan ay si Muma na medyo maputla ang mukha. Itinaas mo ang iyong ulo at tiningnan ang mga tao ni Mu. Ang mga mukhang iyon na dati pinapanaginipan mo. Ang mga mukhang pumupukaw sa iyo ay ang isang babaeng hindi mo pa nakikita na napakaganda. Siguro si pang-4 na kapatid na si Mu Yuqing. Sa huli, bumagsak ang iyong tingin kay Muma. Bihirang makaramdam ng galit sa iyong puso. Direktang nakatingin ang iyong tingin kay Muma na kinakabahan. Iglap siyang tumingin. Nilapitan niya ang laylayan ng damit ni Mu Yuqing at mahinang sinabi, "Paano nagkaroon ng alitan si Kuya at Ate Qianqian? Dahil ba sa figure? Pagkakamali lang talaga yon. Hindi kasalanan ni Kuya." "Mama, kapatid.
Nang marinig ito ng pangalawang kapatid na si Muyuking sa tabi, kumunot ang kanyang kilay. Nagagalit siya at sinisi siya sa hindi paglaban. Masyado kang mabait kaya ka inaabuso. Suwail na anak, galit na galit si Muyang Kuan. Hindi ka pa baluluhod sa akin. Hindi ka pa kumikilos, ngunit si Muyukian ay malayang lumipat. Naguguluhan siyang tumingin sa paligid. Mabilis siyang tumayo at umiyak ng malakas sa walang pusong kandungan. Mama, nababaliw na si Muj. Papatayin niya ako. Waa! Ang pagdating ng batang yan ng mga tao ni Mu ay nagbigay kay Miliangsin. Nagkaroon siya ng kumpiyansa. Sabi niya, nangahas kang saktan ng iyong kapatid. Talagang walang modo at walang disiplina. Natawa ka agad. Naaalala kong nagpad na test tayo, di ba? Kung hayop ako, dapat hindi rin tao ang nagluwal sa akin. Tignan mo si Muyang Kuan, mas matalino siya. Paulit-ulit lang na sinasabi ang Suwail na anak. Nang marinig niya ang iyong mga salita, halos mabasag na ang ngipin ni Muyang Kuan. Sige na, tumayo ka. Dahil nandito na kayong lahat, makinig kayo ng mabuti. Mula ngayon, ang material kong mga pangangailangan ay dapat katumbas ng kay Muma. Kung sino man ang gusto nyong mahalin sa emosyonal na paraan, bahala kayo. Wala akong pakialam. Pero kung gusto nyo pa rin, gawin sa akin ang dati, huwag nyo akong sisihin. Muj, gusto mong magrebelde? Sigaw ni Ate Muyuway. Malamig mo siyang tiningnan at hindi sumagot. Ano ng klaseng tingin yan? Naiiling na kumunot ang noo ni Muyuway. Yuking, kunin mo ang latigo. Tumalon si Muyuking at iniabot kay Muyuway habang galit na nakatingin sayo. Inabot ni Muyuway ang latigo at humampas ng malakas sa ere. Lumapit siya sayo. Gusto mo pa rin akong saktan? Wala kang respeto sa magulang. Tumayo si Muyuway sa harap mo. 4 na taon na ang nakalipas. Ang mga kasanayan na natutunan mo sa labas, bakit hindi mo pa rin maitama? Anong gusto mong itama ko? Umiti ka palalo. Pag-ugali, disiplina. At pagkatapos ay maging katulad nyo. Bumuntong hininga si Muyuway at nagpangaral na nag-aalala. Mula pagkabata ay gumagala ka na sa labas, punong-puno ng masasamang ugali. Hindi ko inaasahan na mahahabol mo ang iyong ina. Kahit man lang sana maging mabait, ginagawa namin ito para sayo. Sa anumang paraan, anak ka pa rin ng mga Mu. Mumisi ka, hindi bale, kahit papaano tao pa rin ako. Kung gagayahin ko ang pag-ugali ng pamilya nyo, kahit aso mandidiri. Nagalit si Muyuway. Hindi ka pa sumagot sa akin ng ganito. Wala siyang pasubali. Lumuhod ka. Tinitignan mo siya na may ngiti sa labi. Sinabi ko na kanina, kung tratuhin mo pa rin ako tulad ng dati, huwag kang magtaka kung hindi ako magpapakabait. Ramdam ni Muyuway na hinahamon ang kanyang otoridad. Kung ayaw mong lumuhod, papaluin kita hanggang lumuhod ka. Itinaas niya ang kanyang latigo. Madiin niya itong inihampas sa dibdib tulad ng dati. Pero hindi ka nakatulad ng dati. Humakbang ka paharap, itinaas ang kamay at hinawakan ang pulso niya. Isang direktang suntok sa mukha ni Muyuway. Boom! Naramdaman ni Muyuway na dumilim ang paningin niya. Puno ng bituin ang kanyang paningin. Sobrang sakit ng kanyang ilong. May 2 mainit na likido na dumaloy mula sa kanyang butas ng ilong. Ang pagsuntok na ito sa harap ng mga miyembro ng pamilya mo ay nagbigay sa iyo ng labis na kasiyahan. Naramdaman mo na parang umuusbong ang iyong puso. Hahaha, tawagin mo akong ama. Lumuhod ka, ama. Nagtatanong ka habang sumusuntok. Pagkatapos ng ilang suntok, si Muyuway ay dumaosdos sa lupa. Hindi ka pa rin tumitigil. Tulong! 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 Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Muyuway na sumigaw. Ang mga miyembro ng pamilya mo ay nagising mula sa kanilang pagkabigla. Nagkagulo sila at pinalibutan kayo. Bitawan mo ang panganay na kapatid. Sa pagkakita nito, gusto kitang patayin. Tumigil ka at tumayo. Umiti ka sa mga miyembro ng pamilya mo. Ang mga miyembro ng pamilya mo na sumugod. Sabay-sabay na huminto. Basta mo na lang binitawan si Muyuway. Iginagala mo ang iyong tingin sa mga miyembro ng pamilya mo. Sinabi ko na sa inyo na huwag niyo akong galitin. Tuwang-tuwa si Muma sa likod. Sa wakas ay napikon na si Muje. Pero kailangan pa niyang dagdagan. Sa sandaling ito, humakbang si Muma. Pinoprotektahan ang 4 niyang kapatid. Pula ang mata at nagbabasa ang luha. Kuya, huwag kang magalit. Huwag mong saktan ang mga kapatid. Alam kong inagaw ko ang buhay mo. Pero sobrang mahal ko sina Papa at Mama. Sobrang mahal ko ang mga kapatid ko. Alam kong galit ka sa akin. Sa akin mo ibunton ang galit mo. Sa akin mo ibuhos ang lahat. Saktan mo ako kung gusto mo. Hindi ako magagalit sa'yo. Umiiyak na nagpayo si Mei Liangxin. Hayop ka. Tingnan mo, hindi ka man lang kasing bait ng kalahati ng mama mo. Mama, kapatid, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Isa lang ang kapatid kong lalaki. Mas malakas na sumigaw si Muyukian. Tinitigan mo si Muma. Mumisi ka. Sabi mo yan, kuya. Nakaramdam si Muma na may mali. Akma siyang magsasalita pero mas mabilis ka. Ang 3 metro sa pagitan niyong dalawa. Halos isang hakbang mo lang at nasunggaban mo ang buhok ni Muma sa pilitan mo siyang itinayo.
Itinayo si Mu mananlaki ang kanyang mata sa takot. Matinding takot. Mas matindi pa sa sakit ng kanyang anit. Pero agad, isang malaking kamao ang dumating. Reflex niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ilong. Tapos ang kamao. Bumagsak sa kanyang ulo na parang ulan. Kasabay ng iyong panunuya. Sabi mo, isa kang lalaki. Bakit ka nagpapanggap na babae? Puro ka kuya. Nagpapanggap kang mabait at mahina. Mabilis kang kumilos. Hindi rin tumitigil ang bibig mo. Mas nakakagaan ng loob na manuntok habang nagmumura. Nakakaawa ang kanyang hiyaw na nakakapagpaiyak. Ang humihikbing sigaw. O ang mapagmahal na ina na si Mei Liangxin ang unang nakapag-react. Sumugod siya para protektahan. Hayop ka. Bitawan mo si mama. Ako na lang ang saktan mo. Malakas na sigaw ni Mei Liangxin. Binitawan mo siya. Bumagsak si Muma pagkatapos ay ang dalawang binti. Tulad mo. Nang hina sa lupa. Sa pagkakita nito, akala ni Mei Liangxin na gumana ang kanyang sinabi. Nagpumiglas siya at tumakbo papalapit sa iyo. Pero agad siyang tumigil. Nakakapangilabot ang hiyaw ni Mei Liangxin. Hayop ka. Paano mo nagawa? Isang hakbang pa. Papatayin ko siya. Malamig mong sinabi. Sa pagkakita ng pamilya mo sa iyong determinasyon. Sa nakita nilang pagkabaliw mo, tahimik silang tumingin. Parang kaya mo talagang gawin. Dali-daling hinila ni Mu Yoxin si Mei Liangxin. Bumagsak ang panganay na kapatid. Siya na ang dapat kumilos. Pinakalma niya ang sarili at sinabing seryoso. Muje, kalma ka lang. Ang ginagawa mo ngayon ay labag sa batas. At 18 ka na. Ang pagpatay ay may parusang kamatayan. Hindi ka rin makakatakas. Tumawa ka. Wala na akong pakialam. Papatayin ko kayong lahat. Tapos sasagutin ko ang kasalanan nyo. Sulit ba? Muje, nagpapanik na si Mu Yoxin, hindi na kailangang magbigay pa ng kondisyon. Nasabi ko na ang kondisyon kanina. Kung kaya mo, ayos lang sa akin na personal na maglabas ng pera. Pakawalan mo muna si mama. Kapag nagpatuloy ka pa, hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng pulis. Nakakalimutan mo na bang may pulis sa mundong ito? Ang mga tingin ng ibang miyembro ng pamilya mo sa'yo ay parang tinitingnan ang isang tanga. Natutuwa pa si Mu Yoxin. Sira na talaga ang ulo mo. Paano namang walang pulis? Itaas mo ang ulo mo. Hindi ko sana bababaan ang antas ko para makipagtalo. Pero dahil bumalik ako sa simula, magbabago ako ng isip at sasabihin ko sa inyo ng malinaw, Mu Yoxin. Naaalala ko noong unang beses akong bugbugin, tinanong kita, Mu Yoxin, natigilan. Parang may ganoon nga, sinabi mo sa akin noon na pamilya tayo. Ginagawa lang daw ng pamilya ang lahat para sa akin, para ituwid ako ng landas. Normal lang daw ang bangayan sa pamilya. Kahit daw magsumbong ako sa pulis o sa korte, wala ring mangyayari. Sabi mo pa, hindi raw maganda sa reputasyon ng pamilya mo kung ilalabas ko ang problema sa labas. Alam kong mali ang sinasabi mo pero nakinig pa rin ako sa'yo. Tutal, noong hindi ka pa nasisiraan ng ulo. May itsura ka pa namang tao. Ngayon sasabihin mo sa akin na tatawag ka ng pulis. Napanganga si Mu Yoxin. Pero walang lumabas na salita sa bibig niya. Dahil sa pagiging abogado niya, nagkaroon siya ng sandaling pagkalito. Nangyari ito kay Muje. Ang sumunod na hiyaw ni Muma ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mas nanaig pa rin ang pagmamahal niya sa kapatid niyang si Mama. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Malamig niyang sinabi, tumigil ka na ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa panganay. Sa panglima at kay Mama. Hindi kita kakasuhan. Kung hindi, ipapakulong kita. Hindi ka nga nagpapatalo, abogado. Basta-basta na lang magpapakulong. Pero hindi ako titigil. Ano ang magagawa mo sa akin? Tinapakan mo palalo. Kasabay ng nakabibinging hiyaw ni Muma. Muling narinig ang malutong nutcrack. Nabalian ka ng bukong-bukong ni Muma galit na sinabi ni Mu Yoxin. Kay pangalawang kapatid, ipakulong ang bastos na yan para hindi na makaalis. Sigaw ng pangatlong anak na si Mu Yotang, mas mabuti pang barilin na lang. Hindi dapat binalikan ng mga magulang yan. Sumigaw din si Mu Yoxin. Si Mei Liangxin naman, nang marinig niyang ipapakulong o kaya'y ipapabaril ang anak, ay natigilan. Gusto niyang magsalita, pero nang makita niya ang pilay na si Muma, ay nabalot siya ng pagkalito. Sa pagtataka, nanghina siya at napaupo sa lupa. May tumulong dalawang luha mula sa mga mata ni Mei Liangxin. Walang buhay ang mga mata niya. Paulit-ulit lang siyang bumubulong. Paano nangyari ito? Ako ang magiging testigo. Tayong lahat ang magiging testigo. Nag-uunahang sumigaw ang tatlong babae. Tiningnan mo silang isa-isa nang hindi nagbabago ang ngiti. Abogado ka pa man din, hindi mo alam ang tungkol sa conflict of interest. Magkakapamilya kayo, hindi ba? Para makulong lang ako, gagawa pa kayo ng ganitong klaseng drama. Suminghal si Mu Yoxin. Sabi pa niya, lahat ng katulong at bodyguard sa bahay ay testigo. Empleyado sila ng pamilya mo. Napilitan lang silang magsinungaling. Normal lang yon. May ayayi sa sala. Hindi na nakapagpigil si Mu Yoxin at sumigaw. Tumango ka na lang. May IC pala. Hindi pa sira ngayon? Natigilan si Mu Yoxin.
Dati, sinasabi mo ng ilang beses na titingnan mo ang sisi para patunayan ang pagiging inosente mo. Pero hindi niya pinapansin yon. Sa tingin niya, gawa-gawa mo lang ang sirang sisni para magtakip. Wala kang magawa. Posible pa ngang. Sinadya mo pang sirain ang sisi. Pero ngayon, kinu-question mo ang sirang sisi. Ibang-iba na yon. Posible kayang may iba pang nangyari dati. Kumunot ang noo ni Muyoksin. Nag-iisip, walang pakialam si Muyotang. Sumigaw siya. Sino ba ang hindi nakakaalam na kunwari mo lang sinasabing titingnan mo ang sisi? Alam mo lang kasing sira yon. Kaya ka lang naglakas loob magsalita. Baka nga ikaw pa ang sumira sa sisi. Magaling, sabi mo. Pwede kang magpa-examine, magkumpara ng fingerprint at bakas, dagdag pa ang testimonya naming lahat. Napasabi si Muyoksin, maganda yan, pero may sugat din ako. Matagal na akong inaabuso at binubugbog. Ngayon, kaharap ko kayong 8 tao, kaharap ko ang paparating na pang-aapi. Sa wakas, lumaban ako. Self-defense. Nang hindi ko nasugatan ang buhay nila. Pinawalang saysay ko ang kanilang kakayahan kumilos at tinakot ko kayo para pigilan ang kriminal ninyong gawain. Hindi naman siguro sobra yon? Natulala si Muyoksin sayo. Alam niya ang sinasabi mo. Sa legal na batayan, hindi ito masyadong nakakatulong. Wala na akong masabi. Nakangiti ka habang nagsasalin. Dahan-dahang itaas ang paa. Huwag, bitawan si Mama. Suwail na anak, ngumiti ka ng maliwanag at walang pag-aalinlang ang inapakan. Crack, isa pang sigaw ng paghihirap. Nabaliang ka ng tuhod ni Muma. Ano ba talaga ang gusto mo? Sumigaw si Muyoksin sa gulat. Tignan mo, sakim ka. Malamig na tumawa. Ang hatol ng korte ay kailangang batay sa katotohanan at ebidensya. Pero kayo, ang galing nyo. Hinatulanan nyo ako sa isang salita lang. Tumigil ka saglit. Binalingan mo ng tingin ang abogado na si Mu. Sapat na malinaw ang mga kondisyon na sinabi ko. Hindi ba maganda ang utak mo? Tama na. Sa wakas ay umungol si Muyang Kuan. Nangahas ka pang humingi ng parehong trato kay Muma. Karapat-dapat ka ba? Ano ka ba para ikumpara kay Muma? Sigaw ni Muyoksin habang tumatalon. Kumindat ka kay Muyoksin. Itinaas mo ang paa at inapakan. Crack! Naputol ang kaliwang pulso ni Muma. Muje, parang nababaliw na rin si Muyoksin. Mahinahon mong sinabi, kung magsasalita ka pa ng isa pang walang kwentang salita, mapuputulan ng buto si Muma. Hindi ko lang alam kung kakayanin ng kapatid mong si Mama. Walang malay na sasagot si Muyoksin at magsisimulang magmura. Pumapayag ako sayo. Nagngangalit ang mga ngipin ni Muyang Kuan. Kung anong meron si Mama sa hinaharap. Meron ka rin. Umiti ka at iniunat ang kamay mo. Kunin mo. Ano? Nagulat si Muyang Kuan. Mahina mong sinabi, ang bago ako pumunta sa pamilya mo ay hindi kasama. Ang 4 na taon ko sa pamilya mo. Ang allowance na binibigay nyo sa akin kada buwan ay 500. Kay Muma ay 100,000. Tungkol sa pansamantalang ibinibigay nyo sa kanya. Ipagpalagay na sapat na para mabayaran ang 500 ko. Magpapatalo ako. 4 na taon, 4.8 milyon. Gawing 5 milyon na lang. Suwail na anak, itinuro ka ni Muyang Kuan. Matagal ka bago nakasabi ng suwail na anak. Nagalit si Muyoksin at natigilan. Impossible. 500 lang ang allowance mo kada buwan sa loob ng 4 na taon. Hindi rin. Mumiti ka. Sabi ko nga, 1 taon lang talaga ang binigay. Pagkatapos, sinabi ni Mei Liangxin na bibigyan niya ako ng leksyon. Ititigil ang allowance sa loob ng 1 buwan. Pero mukhang nakalimutan niya na 3 taon na pala itong nakatigil. Nagbago ang ekspresyon ni Muyoksin at biglang lumingon kay Mei Liangxin. Nakita niyang naguguluhan ang ekspresyon nito. Medyo nakumpirma na rin niyang totoo ang sinabi mo. Kuya. Halos masabi ni Mei Liangxin ang karaniwang pangalan. Totoo ngang nakalimutan ko ang bagay na yon, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung gayon, sa loob ng 3 taon na ito, malamig kang tumawa. Talagang makakalimutin ka, Ginang Mei. Sinabi ko na, ang kapalit ay parusang 3 araw na walang kain. Hindi nakaimik si Mei Liangxin. Ako. Hindi na rin alam ni Mei Liangxin kung ano ang sasabihin. Sige na, huwag ka nang magsayang ng oras. Sumimangot ka. Dali na, kunin mo na ang pera. May gagawin pa ako. Tumingin si Muyang Kuan kay Muma na umaaray sa ilalim ng iyong mga paa. Walang nagawa kundi ilipat sa iyo ang pera. Tumingin ka kay Muyang Kuan at tumalikod papunta sa labas ng pinto. Magpadala ka ng sasakyan at magpadala ka ng driver para sumama sa akin. Huwag mong gagalawin ang kwarto ni Muma sa itaas, kasama ang mga gamit doon. Doon ako titira pagbalik ko. Saka, hindi sira ang CE. Maaari kayong magsumbong anumang oras. Pero ang mga pananakit nyo sa akin noon. Nariyan pa rin ang CCTV footage. Basta't kaya nyo ang magiging kapalit, gawin nyo ang gusto nyo. Titira ka sa kwarto ni Mama. Ano na lang ang mangyayari kay Mama? Nagmadali si Muyoksin. Lumabas ka ng sala nang hindi lumilingon.
Pagkatapos, pumunta ka kasama ang driver sa Baofeng Hall. Binili mo lahat ng pera para gawing mga halamang gamot. Kasabay nito, sa labas ng operating room ng unang ospital ng Linjiang, madilim ang kalangitan. Nagtipon ang pamilya mo sa pasilyo. Ang mga naninigarilyo ay humihitit. Ang mga nagdarasal ay nagdarasal. Ang mga naglalakad ay naglalakad pabalik-balik. Sige na, huwag na kayong umiyak. Mahinang sigaw ni Muyang Kuan. Itinuro ni Muyoksin ang umiiyak at lumuluha kay Muyang Kuan. Pa, hahayaan na lang ba natin si Muje? Hindi umimik si Muyang Kuan. Nakakatakot ang kanyang madilim na mukha. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Agad na nagtipon ang pamilya mo. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Muyotang at isang matandang doktor. Yotang, kamusta si Mama? Dali-daling hinawakan ni Muyangxin ang braso ni Muyotang at nagtanong. Hindi mahalata na kumawala si Muyotang at mahinang sinabi, hindi maganda ang sitwasyon. Ayos lang ang dalawang bukong-bukong, ngunit malubha ang pagkabali ng tuhod. Umurong ang katawan ni Muyangxin. Dali-daling inalalayan siya ni Muyotang. Hanggang dito lang ang kaya ng modernong operasyon. Sumagot ang matandang doktor, medyo mahihirapan ang kanyang mga binti sa hinaharap. Pero sa pagkakaalam ko, sa Baosong Hall ay may isang 50 taong gulang na dragon bone herb, na lubhang epektibo sa pagpapatuloy ng mga buto kapag ginamit bilang gamot. Hindi pa matanda ang pasyente, may posibilidad pa siyang gumaling ng lubusan. Mabuti, mabuti. Pupunta agad si Muyangxin. Utusan ko na ang isang tao na bumili nito kahit magkano pa. Mas mabilis mas mabuti. Tumango ang matandang doktor at bumalik sa operating room. Tumalikod si Muyangxin at nag-utos, Yukian, pumunta ka agad sa Baosong Hall. Pupunta ako. Sandali, hindi magandang anyo na wika ni Muyang Kuan, nagpadala si Zhang Tiezu ng mensahe sa akin kanina. Nasa Baosong Hall si Muje ngayon. Tay, mas lalong lumaki ang mga mata ni Muyukian. Ano ba ang iniisip mo? Ang binti ng nakababatang kapatid ni Mama ay binali ng babaeng iyon. Gusto mo pa siyang maghatid ng gamot? Bumuntong hininga si Muyang Kuan, natatakot akong magkita kayo doon at magsimulang magtalo na magiging sanhi ng pagkaantala. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hindi naman siguro pupwede na huwag na lang pumunta. Ipinapangako kong bibili lang ako ng gamot. Magpanggap ka na hindi mo siya nakita. Huwag ka nang pumunta. Ipalit mo na lang sa iba. Ako na lang ang pupunta, nagkusang loob si Muyukian, ayon sa sinabi ng doktor. Siguradong hindi mura ang magagastos. Hindi rin ako mapakali kung ibang tao ang bibili. Tama, mas mabuti kung si Kingking ang pupunta. Sunod-sunod na sabi ni Muyangxin, ang 5 milyong nakuha mula kay Muyang Kuan ay nasa account mo nang wala pang isang oras. Nag-impact si Xiaoxi sa tabi. Ikaw at si Manager Liu ay nag-inom ng tsa. Kailangan pa rin nating umasa sa tulong ni Young Master Mu sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Manager Liu, naku, kailangan pa rin namin ang tulong ni Young Master Mu. Ikaw marami akong kailangang materyales sa medisina. Nagulat si Manager Liu. Bago pa niya naitanong kung ano ang sinasabi ni Young Master Mu, dinala ka na ni Muyukin sa loob ng silid. Pagkakita sa'yo, nagulat din si Muyukin. Pagpasok niya, sinabi niya, Manager, gustong bumili ng customer na ito ng 50 taong gulang na dragon bone herb. Tumayo si Manager Liu at humingi ng paumanhin. Sa kasamaang palad, ang 50 taong gulang na dragon bone herb sa aming tindahan ay isa na lang. Naibenta na namin ito sa ginoong ito kanina. Bahagyang tumango si Muyukin, tumingin sa iyo, at direktang nagtanong. Ipagbibili mo ba? Ngumiti ka at sinabi, ngunit siguradong mas mataas ang presyo. Magkano? 20 milyon. Sige, direktang sumagot si Muyukin. Hindi makita ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin. Ibigay mo sa akin ang numero ng account. Pagkuha sa Dragon Bone Herb, hindi na nagtagal si Muyukin at agad na umalis. Nakangiting iniangat mo ang iyong bank card at sinabi kay Manager Liu, mayroon na naman tayong negosyo. Problemahin mo, Manager Liu, na mangolekta ng mga matatandang Chinese medicinal materials. Makipag-ugnayan ka sa akin kapag mayroon na. Maglaan ka muna ng 20 milyong halaga. Walang problema, walang problema. Siguradong magagawa ko, abalang sagot ni Manager Liu. Pagbalik ni Muyukin sa ospital, sa kanya ko binili ang Dragon Bone Herb, sabi ni Muyukin. Nagulat si Muyang Kuan. Paano napunta sa kanya? Noong dumating ako kakatapos lang niyang bumili ng ilang gamot, kabilang na ang Dragon Bone Herb. Nagtataka si Muyang Kuan. Ano ang ginagawa ng suwail na anak na yon sa pagbili ng gamot? Magkano mo binili? 20 milyon. Ano? 20 milyon para sa isang halaman. Bakit hindi na lang siya magnakaw? Galit na sabi ni Muyukin, sinabi mo ba sa kanya na para ito sali? Para pagalingin ang binti ni Mama. Galit na sabi ni Mei Liangxin, binaliktad ni Muyukin ang kanyang mga mata. Ma, may saysay ba kung sabihin ko sa kanya yon? Magkano ang kanyang presyo? Ang iba siguro hindi mabibili ng 20 milyon. Tama ang ginawa ni Kingking, sabi ni Muyang Kuan. Nagmamadali ang oras.
Buti na lang ikaw ang pumunta. Kung iba ang pumunta, maaantala na naman tayo. Humalakhak si Muyukian, siguradong nahulaan ng hamak na iyon ang layunin ng ikaapat na kapatid na bumili ng Dragon Bone Herb. Kaya nagtaas siya ng napakataas na presyo. Dapat mamatay ang hamak na iyon. Tay, hindi mo dapat Hindi mo dapat siya ibinalik. Hindi sana magkakaroon ng ganito karaming problema sa pamilya. Bumuntong hininga si Muyang Kwan. Alam ko na, biglang sigaw ni Muyukin, ang hamak na yon na si Mujin. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay para sa pera. Nalaman niya na nasa Baosong Hall ang Dragon Bone Herb, kaya nagpanggap siyang baliw. Nauna siyang pumunta sa Baosong Hall. Bumili ng Dragon Bone Herb, at pagkatapos ay ibinenta ito sa atin sa napakataas na presyo. Pagkatapos marinig ang pagsusuri ni Muyukin, isa-isang nagulat ang pamilya mo. Sa isang iglap, nagalit ang lahat. Sa mga mata rin ni Muyukin, nagniningning ang ilaw ng karunungan. Ginagamit niya ang pag-isip ng isang maliit na tao upang agawin ang pagpapala ng isang marangal na tao. Iniisip niya na nagmamalasakit tayo sa pera, kaya ngayon ay gumagamit siya ng pera. Ang panghuling layunin ay walang iba kundi gusto niyang makuha ang ating atensyon. Sinubukan niya sa loob ng 4 na taon at napagtanto niyang hindi ito epektibo. Ngayon ay gumagamit na siya ng ibang paraan. Upang makapasok sa aking marangyang pamilya mo, ang hamak na iyon ay talagang nagpakahirap. Galit na sabi ni Muyukian, napakatuso ng hamak na iyon. Akala ko pa naman ngayon. Sa baon ay medyo nagkulang ako sa kanya, si Mei Liangxin ay nagagalit. Naku, nanay. Si Muyukian ay malapit na nagsalita, kahit hindi ko siya bigyan ng baon, dito siya nakatira at kumakain sa bahay. Hatid sundo sa eskwela, may kailangan pa ba siyang paggastusan? Talaga naman, sinasadya lang ng bastardo na yon. Mapagkunwari, ano ba yon? Si Muyukian ay nagsimulang magsalita, nabili ko na rin ang gamot. Mayroon pa akong importanteng trabaho sa grupo, mauna na ako. Marahang sinabi ni Mei Liangxin na hindi sumasang-ayon. Nangyayari ang ganitong kagulo sa pamilya, hindi ka ba maaaring magbakasyon ng ilang araw para samahan ako? Napakadaming tao, hindi naman ako doktor, kailangan kong umalis. Sabi ni Muyukian. May ilang meeting na nakatakda bukas. Naglakad si Muyukian sa hallway na nakasuot ng high heels. Huminto ka. Tama, tatay. Lumingon siya at mumiti, tandaan mong i-report sa akin bukas ang binili kong gamot. Hindi rin madali para sa akin ang kumita ng pera. Sa puntong ito, nakaupo ka ng naka-cross legs. Sa malaking kama sa kwarto ni Muma matapos ubusin ang 4 na medicinal herbs, makikita mong umabot ka na sa key training stage. Bumuntong hininga ka at binuksan ang iyong mga mata. Nahulog ang iyong tingin sa family picture na nakalagay sa kabinet. Wala ka sa family picture. Habang tinitingnan ang picture, hindi mo maiwasang mag-isip. Huwag ninyong subukang gumawa ng gulo sa akin. Sa mundo ng cultivation, mayroon akong karanasan. Ngunit narinig mo ang isang kakaibang halakhak mula sa silid na dating pag-aari ni Muma. Kinabahan siya at agad na tumakbo sa pinto at kinatok ito ng malakas. Sa isip niya, baka nasapian ang lalaking ito. Pagkabukas ng pinto, nakita mo si Muyukian na nakatayo sa pinto, halata ang pagtataka sa kanyang mukha. Hindi ka ba dapat nasa ospital kasama ang iyong ina at kapatid? Anong ginagawa mo rito? Tinarayan ka ni Muyukian. Huwag mo akong diriin, kailan mo ba ako tinawag ng ganoon? Nagtatakang tiningnan mo siya. Habang naglalakad, pinagmasdan ni Muyukian ang silid. Bigla siyang napatigil at tinitigan ang nakabukas na drawer. Kinuha niya ang isang relo sa loob nito at tiningnan itong mabuti. Pagkatapos ay ngumisi siya, ito nga ang pinili ko. Ito ang 2 taon ni Muma sa pamilya mo. Regalo ito ni Muyukian sa kanya noong kanyang kaarawan. Naalala mo noon na ipinagmayabang ni Muma sa'yo ng maraming beses. Bumaling si Muyukian. Itinaas ang relo at ipinakita sa iyo ang likod ng relo. Anong ibig mong sabihin? Nagtaka ka. Tingnan mo nang mabuti. Ibinaba ni Muyukian ang relo. Nakangiting sinabi, regalo ko ito sa iyo sa 2 taon mo, noong kaarawan mo. Customized version. Nagtataka ka. Mukhang ang mga naririnig ko tungkol sa iyo mula kay Inay at kay Yuki. Sa mga nakaraang taon ay hindi totoo. Wala kang natanggap na regalo sa kaarawan. Meron naman. Umiling ka. Nagbibigay ako taon-taon. Ano-ano ang mga yon? Ang pangalawa ay lighter, dahil narinig ko kay Yuki na naninigarilyo at umiinom ka. Kung magregalo ako, natural na gusto ko ang gusto mo. Ito, ang pangatlo ay sports car. Iyon ang pinili ko para sa iyong 18 kaarawan. May kasama ring sports car sunglasses. Ito nga, kinuha ni Muyukian ang sunglasses na basta mo na lang inilapag sa mesa pagka-uwi mo. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Akala ko sa mga teleserye lang nangyayari ito. Hindi ko akalain na mas malala pa ang realidad kaysa sa drama. Sa tono mo, hindi mo alam ang mga ito noon? Wala akong alam. Inikutan ka ng mata ni Muyukian at inis na sinabi, sa 4 na taon mo sa pamilya mo. Iyon ang pinakamahalagang panahon sa aking karera. Sobra akong abala at sinabi sa akin ni tatay.
na huwag masyadong umuwi. Baka makuha ng mga paparazzi ang atensyon nila sa inyo. At makaapekto sa normal ninyong pamumuhay. Bigla kang natauhan. Kaya pala 4 na taon na ako sa pamilya mo. Ay hindi ko masyadong nakikita si Muyukian. Ay, bumuntong hininga si Muyukian. Kawawa naman ang kapatid ko. Kung alam ko lang na ganyan ang buhay mo, dinala na sana kita sa akin. Hindi ka sana nabaliw. Sino nagsabing baliw ako? Natatawang sabi mo. Hindi pa ba baliw yon? Nagawa mo pang saktan ang panganay na kapatid. Hindi mo pa nakikita kung paano niya ako sinaktan. Mas malala pa rito. Ngayon lang ako naniningil ng interes. Eman, tumango si Muyukian. Halata naman. Pero sa ginawa mong ito ngayon, baka mas mahirapan ka pa sa pamilya mo. Anong gusto mo? Gusto mo bang sumama sa akin? Hindi na kailangan. Wala silang magagawa sa akin ngayon. Mas madaling umiwas sa lantad na atake kaysa sa pailalim na atake. Dati, hindi ko alam pero ngayon na nakita ko, talagang kahanga-hanga. Yung estilo ni Muma, parang anak na babae sa teleseryeng ginawa ko. Baka ang mga sinabi niya sa akin tungkol sa mga kalokohan mo ay gawa-gawa niya lang. May utak pala sa pamilya mo. Gulat na gulat ka. Magpahinga ka na. May trabaho pa ako sa set. Aalis na ako. Tandaan mo, tawagan mo ako kung may problema. CJ, ate. Nang marinig ang tawag na ate, ngumiti ng pagkatamis-tamis si Muyukian. Kasabay nito sa pinakamagandang ospital sa Linjiang. Balot na balot si Muma na parang mommy, nakahiga sa kama. Ang ulo lang niya ang nakalabas. Dalawang matang walang buhay. Ma, tawag ni Muyukian. Tumingin kay Muma at bumulong. Mukhang pagod si Mei Liangxin. Nang marinig ang sinabi ni Muyukian, pinilit niyang maging masigla at sinabi. Ano, kahapon parang baliw si Muje. Sa tingin ko, may problema na ba talaga siya? Kung hindi, tawagan ni ate ang isang mental hospital. Dalhin si Muje para magpatingin. Kung may sakit talaga siya, dapat gamutin ng maayos. Kung hindi, mapanganib na manatili siya sa bahay. Natigilan si Mei Liangxin at naguguluhan ang ekspresyon. Nako, ma, pakiusap ni Muyukian. Ano pa ba ang hinihintay mo? Alam kong malambot ang puso mo, pero nang atakihin siya kahapon, nagawa niyang saktan si mama at ang kapatid. Pati kami ni ate. Bukas, kaya niyang saktan kayo ni papa. Pero, ma, agad na sumabat si Muyukian, saka, ang pagpapadala sa mental hospital ay hindi naman kulungan. Dapat siyang gamutin ng maayos doon at baguhin ang mga masasamang ugali niya. Natigilan si Mei Liangxin sa narinig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at malungkot na sinabi, sige, ganoon na nga. Kasalanan ko dahil masyado ko siyang pinalaki. Hindi niya tuloy na bago ang mga masasamang ugali niya. Kailangan ko siyang disiplinahin para matuto siya ng leksyon. Tuwang-tuwa si Muyukian sa kanyang puso at tumango ng mariin. Narinig niyang kahit walang sakit, kaya nilang gawing may sakit ang isang tao sa mental hospital. Pero, naisip niya ang nangyari kahapon at inudyo. Siguradong galit na galit ngayon ang babaeng yon. Kung hindi siya papayag, umupo si Mei Liangxin. Tawagin mo sina Yutang at Yutang. Isa sa kanila ay abogado at ang isa ay doktor. Para sa profesional na pananaw, sabihin nila kung paano siya dadalhin sa mental hospital. Sige, excited na sabi ni Muyukian. Tatawag na ako. Tumingin si Mei Liangxin kay Muyukian na tumakbo palabas ng silid. Bumuntong hininga siya ng malalim. Lumingon siya at tumingin kay Muma na nakatulala sa kisam. Punong-puno ng sakit ang kanyang mukha. Hindi lang tinawagan ni Muyukian ang kanyang pangalawa at pangatlong ate, tinawagan din niya si Muyang Kuan. Hindi nagtagal, dumating si Muyutang na nagtatrabaho sa ospital. Nag-usat sandali ang mag-ina sa labas ng silid. Dumating sina Muyang Kuan at Muyoksin. Nang malaman ang mungkahi ni Muyukian, naglaan ng oras si Muyang Kuan at sinabi. Pero may punto ang pag-aalala ni Yukian. Parang baliw na ang batang yon. Ganito na lang, pupuntahan ko si Dragon Lord. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Nag-aalangan si Muyoksin. Ang problema ng pamilya nila. Hindi na kailangang humingi ng tulong kay Dragon Lord. Umiling si Muyang Kuan at sinabing, sobrang lakas ng batang yon. Hindi mo ba alam bilang abogado na hindi ganoon kadaling mabali ang buto sa binti? Kung aasa lang tayo sa mga bodyguards natin, baka hindi natin siya mapigilan. Kung magkagulo, pagtatawanan tayo ng mga kapitbahay. Mapapahiya tayo. Tama, biglang sabi ni Mei Liangxin. Bago kayo dumating kahapon, pinahuli ko sa mga bodyguard si Muje, pero tinumba lang sila ng batang yon. Nagulat si Muyang Kuan at seryosong sinabi. Kung gayon, napagdesisyonan na. Pagka-uwi, huwag niyo siyang galitin para hindi siya atakihin ulit. Nagtinginan silang lahat at tumango. Bahagyang bumuka ang bibig ni Mei Liangxin nang makita niya ito. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, pero sa huli ay napabuntong hininga na lang siya. Agad na. Inilagay ni Muyukian ang kanyang braso sa braso ni Mei Liangxin at malambing na sinabi, Ma, ipapagamot lang natin si Muje at tuturuan ng leksyon. Kapag natuto na siya, babalikan natin siya. Tumango si Mei Liangxin ng malungkot. Para bang may kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi kayang tunawin.
Nang dumating ang pamilya mo sa sala bandang alas 8 o alas 9 ng gabi, nakita kanilang nakaupo sa sofa at kumakain, agad na sumama ang kanilang mga mukha. Talagang wala silang magawa sa'yo. Nandito na pala kayo, masayang bati mo. Nang makita ang masasamang mukha ng pamilya mo, nasarapan ka lalo sa pagkain. Hindi ka nila matagalan pero hindi ka nila kayang patumbahin. Talagang nakakatuwa. Sobrang sarap kumain. Nilunok mo ang karne sa iyong bibig at sinabi, "Akala ko matatagalan pa kayo sa ospital. Hindi ko inutusan ang kusina na ihanda ang pagkain nyo. Gusto nyo bang sumabay? Hayaan nyo na lang ang kusina na ipagluto kayo ulit." Aso, ang nasambit ni Muyang Kuan, agad niya itong pinigilan. Tumingin siya sa'yo at malamig na nagwika, "Hindi na kailangan, kain ka na lang dyan." Binaliwala mo ito at nagkibit balikat, "Sige, busog na rin ako. Dahan-dahan yung pag-usapan kung paano ako lalabanan. Magpapahinga muna ako." Pagkatapos sabihin ito, naglakad ka papunta sa hagdan. "Teka, ano yon?" biglang sambit ni Mei Liangxin. Nakita niya ang ilang malalaking bag na nakalagay sa silid sa ilalim ng hagdan. Huminto ka at lumingon. Itinuro mo ang mga bag sa gilid. "Ito, tanong mo, anong balak mo? Itapon na lang?" "Naisip ko na gamit pa rin ito ng kapatid ko kaya dito ko na lang muna ilagay. Baka kailanganin pa niya." "Ano?" Agad na nagulat si Mei Liangxin at Muyoksin. "Hayop ka." Tumingala si Mei Liangxin sa'yo na may labis na kalungkutan. "Paano mo nagawa ito?" Nagtitigan kayo ni Mei Liangxin. "Kahapon pa sinabi ko sa inyo na titira ako sa dating silid ni Muma, hindi ko naman siguro gagamitin ang mga gamit niya, di ba? Sino ang pumayag na tumira ka dyan?" Galit na tanong ni Muyoksin. "Napatawa ka. Ano nga ulit yung kasabihan? Sabi mo, babae, ito ay abiso, hindi pakiusap." Umiiyak na nanginginig si Mei Liangxin. Gustong-gusto ni Mama ang mga action figure na yan, itinapon mo. Gaano kaya siya kalulungkot kapag nakita niya yon? Hindi ka ba pwedeng magpakabuti? Makisama ka naman sa pamilya. Bakit kailangan mong magalit kay Mama? Kung yan ang gusto mong isipin, wala akong magagawa. Iniwan mo ang mga salitang ito at umakyat sa hagdan. Kasabay nito, sa loob ng espesyal na silid sa ospital sa Linjiang, pilit na gumalaw si Muma, iginagalaw ang kanyang lieg para tumingin kay Muyoksin sa tabi niya. May nakita sa kanyang mga mata na hindi angkop sa kanyang edad. Nakita niya ang lungkot at peghati nang marinig niya ang mga pinag-usapan ng pamilyang Mu. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Muyoksin pagkatapos umalis ng pamilya para aliwin siya. Pinagsama-sama ni Muma ang mga nangyari sa nakalipas na 2 araw at doon nagsimula ang pagkalito. Ang unang bagay na sigurado siya ay nabuhay siyang muli. Nabuhay siya sa edad na 18. Sa panahong ito, malinaw niyang naaalala na noong namatay si Muje, pero ayon sa pamilya Mu. Paano nangyari na hindi lang hindi namatay si Muje, sinaktan pa siya nito ng malubha. Kakapanganak niya pa lang. Sinaktan siya ni Muje bago siya muling nabuhay. Kaya dapat sa puntong iyon, patay na si Muje. Hindi maintindihan ni Muma pero agad siyang nagpakasaya. Dahil nagtagumpay siyang mabuhay ulit. Sa nakaraan, ginawa niya ang lahat para lang mapatay si Muje sa kamay ni Muyang Kuan. Iniisip niya na sa wakas siya na lang ang magiging nag-iisang tagapagmana ng pamilya mo. Sa wakas nakamit din niya ang kanyang inaasam. Ngunit ang nangyari ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sino ang mag-aakalang? Ang mundong ito ay magiging word in chamber. Kalkulahin ang oras. Malalaman na pagkalipas ng 3 buwan, tuluyan na itong sasabog. Tumalim ang tingin ni Muma. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng pananabik na hindi niya mapigilan. Sa nakaraan, sa word in chamber, siya ay naging napakalakas dahil inalagaan siya ng mga kapatid niya sa pamilya mo. Hanggang sa nagising ang system niya at nagkaroon siya ng panibagong lakas para makatayo sa sarili niyang mga paa at unti-unting umangat. Sa panahong ito, mayroon siyang kalamangan. Sa ink chamber na malapit nang dumating, hindi lamang siya magkakaroon ng walang kapantay na lakas. Ang 5 magagandang kapatid ng pamilya mo ay mapapasa kanya rin. Pati si Mei Liangxin. Nakakatawa rin dahil kung hindi lang sa benda na bumabalot sa kanya, gusto na niyang humalakhak ng malakas. System, tahimik na sambit ni Muma sa kanyang puso. Host, narinig niya ang isang pamilyar na mekanikal na boses sa kanyang isipan. Nakahinga ng maluwag si Muma. Ang system ay biglang lumitaw noong siya ay 5 taong gulang pa lamang nang ampunin siya ng pamilya mo. Ang kakayahan nito ay nakawin ang kakayahan ng iba. Mukhang nakakatuwa at malakas, ngunit may mga kondisyon din kailangan mo munang bumuo ng relasyon. Kailangan mo munang bumuo ng relasyon para magustuhan kanila hanggang sa umabot ito sa Lea. Pagkatapos ay maaari ka ng magnakaw. At kalahati lang ng kakayahan ng kalaban ang mananakaw mo, pero ang kakayahan na makukuha mo ay isa lamang ika-4 ng orihinal. Dahil kalahati ay mapupunta sa system, pwede mo lang ulit nakawan ang isang tao kapag nakabawi na siya. Gayunpaman, mas okay na yon kaysa wala. Kayang ibigay ng system ang mga gusto at ayaw ng isang tao, at kaya ring malaman ang mga iniisip nila para mapagbigyan mo sila.
lalo na ang mga kapatid niya. Nagningning sila sa word-in chamber. Bawat isa sa kanila ay nagising at nagkaroon ng mga superpower na kayang labanan at pumatay ng mga kakaibang nilalang. Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kakayahan ng kanyang 4 na kapatid, naging isa siyang top-tier na eksperto na may maraming superpower. Sa kasamaang palad, bago niya maisakatuparan ang kanyang ambisyon, nakatagpo siya ng isang makapangyarihang demonyo na halos imposible niyang talunin. Kahit na ginawa niya ang lahat, napatay pa rin siya nito. Naalala niya kung gaano kalakas ang demonyong iyon at natakot pa rin siya hanggang ngayon. Buti na lang at nabuhay siyang muli, 3 buwan pa bago ang ganap na paglaganap ng kababalaghan, may sapat siyang oras para magplano at maghanda. Kung makukuha niya ang kilalang nangungunang espiritual na bagay mula sa nakaraan, maaaring magamit niya ang mga ito upang pasiglahin ng maaga ang kanyang mga kapangyarihan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid, kasama ang punong doktor at ilang doktor na naka-duty sa gabi at mga nurse na dumating para mag-ikot. Dali-daling tumayo si Muyukian at sinabi, "Doktor, gagaling ba ang aking kapatid sa susunod na linggo?" "Sa susunod na linggo? Ano ba yang iniisip mo?" Walang imik na sinabi ng punong doktor, 100 araw bago gumaling ang bali. Ang pasyenteng ito ay nagkaroon ng maraming pagkabali ng buto, lalo na sa tuhod, kung hindi dahil sa dragon bone grass. Posibleng habang buhay na lang siya sa silya de gulong. Ano? Ilang araw? Agad na nanlaki ang mga mata ni Muma na parang kampana. At nanginginig ang mga mata, 3 buwan. "Muje, gusto kong danasin mo ang impyerno." Galit na sigaw ni Muma sa kanyang puso. Galit na sigaw ni Muma sa kanyang puso, halos mabasag na ang kanyang mga ngipin sa galit, sa pagkakaroon ng pagkakataong mabuhay muli. 3 buwang kalamangan, gugugulin pa sa silid ng ospital. At ang ilan sa mga espiritual na bagay na yon ay hindi madaling makuha, hindi rin mabibili. Balak niyang subukang kunin ang mga ito bago dumating ang mga kababalaghan upang kahit matuntun siya, baliwalain na lang. Dahil sa pagkawala ng legalidad, walang makakagawa sa kanya ng kahit ano. Pero nakakainis. Nakakainis na Muje, sa nakaraang buhay ay hindi naman nangyari na sinaktan mo siya. Bakit nangyari ang ganitong pangyayari pagkatapos niyang mabuhay muli? Posible bang biglang nagliwanag ang isip ni Muma dahil ang muling pagkabuhay ay maaaring mangyari sa kanya? Paano nangyari ang ganitong pagbabago? Hindi imposible na mangyari rin ito sa iyo. Matapos magbigay ng ilang paalala ang punong doktor, umalis siya kasama ang mga medical staff. Bumalik si Muyukian sa tabi ng kama. Nakatingin kay Muma na may pag-aalala sa mukha, habang si Muma ay kumalma na, pumikit siya at nag-isip. Inaayos ang magulong isip. Sa sumunod na sandali ay ngumiti si Muma, ngunit hindi niya inaasahan na sumakit ang sugat sa kanyang bibig. Reflexively ay itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit ito ay nakabalot sa benda, at sa paggalaw ay nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang pulso. Tinuyom niya ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang sakit at halos magliyab ang kanyang mga mata. "Sumpang Muje, Mama, anong nangyayari sa'yo?" Tanong ni Muyukian na may pag-aalala. Bagamat halos natatakpan ng benda ang buong mukha ni Muma, nakita niyang iba ang mga mata ni Muma. Hindi tulad ng dati na puro, "Wala, medyo masakit lang ang katawan ko." Pakiramdam ni Muma ay halos maubos na ang kanyang lakas sa pagsasalita at nanginginig ang kanyang boses. Kasalanan ng hayop na si Muje. "Mama, huwag kang mag-alala, naghahanda na si Papa na ipadala siya sa mental hospital, doon natin siya dadalawin." Naggangalit ang mga ngipin ni Muyukian. "5 ate, ang mga nakaugaliang malumanay na bulong na ito. Kasalanan ni Mama, siguro galit na galit lang si Muje sa akin, kaya hindi siya nakinig sa mga sinabi ni Papa at Mama, pero ayos lang kung ako ang sinaktan niya, hindi niya dapat saktan si ate at 5 ate." Bumuntong hininga si Muyukian, at sinabi na may pagmamahal, "Masyado kang mabait, Mama. Ginawa ka ng ganyan ng hayop na yon, pinagtatanggol mo pa siya. Hindi dapat dinala ni Papa at Mama ang hayop na yon sa bahay. 5 ate, anak ni Papa at Mama si Muje, ampun lang ako. Alam kong marami akong inaangkin na dapat ay kay Muje, pero mahal ko talaga si Papa at Mama. Mahal ko ang mga ate, 5 ate, napagdesisyonan ko na. Aalis ako mamaya, ibabalik ko ang lahat kay Muje, sa huling ilang buwan. Gusto ko lang makasama ang pamilya ko." Sa mga salitang ito, agad na namula ang mga mata ni Muyukian at umiiyak na sinabi, "Mama, huwag mong sabihin yan, ikaw lang ang kapatid kong lalaki." Kumurap si Muma, 5 ate, pwede mo ba akong tulungan?" Agad na sinabi ni Muyukian, "Mama, sabihin mo. Kung kaya ni ate." May isang Sun King Temple sa North Mountain sa labas ng Linjiang City, mayroong isang jade pendant na sinasabing, "Nagmana mula sa 1000 taon na ang nakalipas, narinig ko na ang jade pendant na yon ay may espiritual na enerhiya at kayang alagaan ang katawan." Nagulat si Muyukian. "Kolehiyo. Naku, Mama, nasaktan ka na nga ng ganyan. Ano pa ang pakialam mo sa entrance exam sa kolehiyo?
Sa oras na yon, ipahanap na lang kay Papa ang magandang unibersidad sa ibang bansa para makapag-aral ka. Nalungkot ang mga mata ni Muma, gusto kong sumali sa entrance exam sa kolehiyo para mapatunayan ko ang aking pag-aaral kay Papa at Mama para mapasaya ko sila kaya gusto ko talagang sumali sa entrance exam sa kolehiyo. Ikalimang ate, pwede mo ba akong tulungan? Tuluyan ng tumulo ang luha ni Muyukian at sinabi niya ng seryoso, Mama, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni ate na makukuha ko ang jade pendant na yon para sayo. Pagkasabi niya nito, may naalala ulit si Muyukian, nag-aalangan siyang magsalita. Pero sino ang nagsabi sayo na nakakagaling sa katawan ang isang bagay? Paano magkakaroon ng ganong bisa ang isang jade pendant? Hindi kaya gawa-gawa lang yan para mapataas ang presyo? Nagmamadaling tanong ni Muma. Nagbabaka sakali lang din ako, baka sakaling may pag-asa. At saka, kahit hindi gumana, antigo pa rin yon. Hindi lugi kung bibilhin. Na, tumango si Muyuking. Sasabihin ko kay Mama mamaya. Bukas na tayo pupunta sa Sanking Temple. Panglimang ate, huwag kang magbabanggit ng iba. Sabihin mo lang na mahilig ka sa antigo at gusto mong bumili ng jade pendant para kolektahin. Ngumiti si Muyuking. Ate mo ako, no? Ako pa ang tinuturuan mo. Sige na nga, ang galing-galing mo. Naglalambing si Muma pero sa loob-loob niya'y naiirap siya. Kung kaya niya lang kumilos. Hindi kanya papayagang pumunta. Kapag nakuha na niya ang dragon na may marka ng jade pendant, susubukan niya ito. Ang paraan na madalas gamitin sa daigdig ng kababalaghan upang makaakit ng kapangyarihang espiritual. Sinasabing bago pa man sumiklab ang ganap na paglaganap ng kababalaghan. Mayroon ng ilang kakaibang nilalang na nakapasok sa mundo at nagdala sila ng kaunting kapangyarihan. Bigla kang napadilat habang nagmumuni sa tahanan ng mga mu. Dati kang kabilang sa 7 dakilang duji. Ang sinasanay mo ngayon ay ang makapangyarihang pangsagip langit na napakasensitibo sa lahat ng uri ng enerhiya. Sa pagpikit at bahagyang pagdaloy ng iyong kapangyarihan, napansin mo ang pagbabago ng daloy ng enerhiya. Bahagyang mas mataas ang antas nito kumpara kahapon. Halos hindi mapansin ang napakanipis na bahid na yon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi talaga yon mapapansin ng karaniwan. Kakaiba, bulong mo sa sarili. Tila may kadiliman sa enerhiyang ito. Ang kakaiba, baka magdulot ng lamig sa katawan mo yan. Kailangan itong balansihin ng isang bagay na mainit. Sa bagay na, para sa mga kultivador ng multo, para silang isda sa tubig. Mukhang magiging interesante nga ang kinabukasan ng daigdig. Sa bagay, kailangan niyang gumamit ng mga yang na bagay para mapawi ang lamig sa kanyang katawan. Kinabukasan, papunta ka sa hapagkainan. Sa huli, tinignan mo silang lahat ng walang emosyon. Maginoo kang umupo sa dulo ng hapagkainan at sumigaw, Lyuma, kunin mo ang almusal ko. Huwag mong ibigay, sigaw ni Mei Liangxin. Magising ka nga, anong ibig mong sabihin? May mukha ka pang umupo sa hapag at makipagkainan sa amin. Haha, kayong mga walang pakundangan. May mukha pa kayong kumain sa isang mesa kasama ako. Ano ang magagawa ko? Kailangan ko lang kayong pagbigyan. Maliit na hayop, kunot no mong sabi. Ginang Mei. Kung minsan, para kang baliw na nagwawala. Minsan naman, para kang mahina at hindi kayang kumilos. Hinala ko'y mayroon kang schizophrenia. Seryoso kong iminumungkahi na magpatingin ka sa neurologist. Hindi mo na ako tinatawag na mama, halos hindi makahinga si Mei Liangxin. Inabot mo ang ilalim ng mesa. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kunin mo ang almusal ko. Kung hindi, walang kakain. Napansin ni Mu Yang Kuan ang iyong kilos, pero ngumisi lang siya sa kanyang isipan. Ang mesa ng mga mu ay may habang 5 metro at lapad na 1.2 metro. Gawa ito sa kahoy na pula. Nagpakita ka nga ng malaking lakas noong nakaraang araw, pero imposible mong mabaliktad ang mesa dahil sa bigat nito. Dahan-dahan kang tumayo. Napakahirap bang magbigay ng almusal? Narinig ni Mu Yang Kuan ang sinabi mo at mumisi. Sasabihin mo ba ang susunod na? Mahirap. Kung gayon, huwag na lang. Dahil walang reaksyon ang pamilya mo, tumango ka at sinabi. CJ, pagkatapos, tinaas mo ang iyong kamay at iniangat ang mesa. Bagaman hindi gumalaw ang mesa. Lahat ng nasa mesa, gatas, kape, salad ng prutas, tinapay, at pastry, ay lumipad sa himpapawid kasama ang mga plato. Siyempre babagsak din yon. Sa gitna ng mga hiyawan, ang 4 na miyembro ng pamilya mo ay nabasa ng sabaw sa ulo at mukha. Pumalakpak ka. Tingnan nyo, pwede naman tayong kumain ng masarap na almusal. At magsimula ng magandang araw. Bakit kailangan pang maging magulo? CJ, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman nyo ngayon, pero komportable ako. Paalam. Umaway ka. Umalis ka ng villa nang hindi lumilingon. Napakasarap manginis ng iba. Pinunasan ni Mu Yang Kuan ang mga dahon ng gulay sa kanyang ulo. Nanggagalaiti ang kanyang mukha. Ang 3 babae ay sumigaw ng malakas. Nagmamadaling nagpupunas ng sabaw sa kanilang katawan. Bilisan niyo at maglinis. May namatay na ba? Sigaw ni Mu Yang Kuan. Nagmamadaling pumunta ang ilang katulong sa kusina para maglinis.
Nagmumura ang pamilya mo habang umaakyat sa kanilang mga kwarto para maligo, mag-ayos, at magpalit ng damit. Pagkatapos ng isang oras, nagkita ang apat sa silid-aralan ni Mu Yang Kuan. Yang Kuan, galit na sabi ni Mei Liangxin. Kailan dadating ang hinahanap mo? Hindi na ako makapaghihintay. Gusto ko nang dalhin ang maliit na hayop na ito sa mental hospital. Na, Papa, sabi ni Mu Yuqian. Hindi na rin ako makapaghihintay. Napakasama ng asal ng masamang batang ito nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko ibaliw na talaga siya, sabi ni Mu Yuqin. Noong sinabi niya ang mga bagay na yon noong nakaraang araw, akala ko'y gusto lang niyang makakuha ng kaunting pakinabang. Pero ngayon, bigla na lang siyang nagwala ng walang dahilan. Noong nakaraang araw, noong binanggit niya yon, akala ko'y nagtatangkang lamang siyang makakuha ng ilang benepisyo, ngunit ngayong araw na ito, bigla siyang nagwala ng walang dahilan. Para sa katahimikan ng pamilya, sa palagay ko mas mabuting ipasok na siya agad. Ang suwail na batang iyan, gigil na sabi ni Mu Yang Kuan. Nakipag-ugnayan na ako kay Lolo Long. Maya-maya ay personal akong bibisita. Kung magiging maayos, ngayong gabi ay maipapasok na natin ang suwail na batang iyan. Ang mga mukha ni Mi Liangxin at ng dalawa pa ay napuno ng kasiyahan. Sa wakas, hindi na nila ito makikita. Habang papunta ka sa eskwela, nagbabrowse ka ng mga short video. Nagbabrowse ka ng nagbabrowse. Bigla kang nagtanong, Zhang Tiezhu, parang mali ang ruta. Ang sasakyan ay nasa isang liblib na kalsada sa probinsya. Tumingala si Zhang Tiezhu at tumingin sa rearview mirror. Ginoo, utos ito ng amo. Naghahanap buhay lang ako sa pamilya mo, wala akong magagawa. Tumango ka. Tama. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ipinag-utos sa iyo ng amo? Ipinag-utos ko lang sa kanya na dalhin ka sa isang liblib na lugar sa labas ng hilagang bahagi ng lungsod. Wala na akong alam tungkol sa iba pa, Ginoo. Utos lang ang sinusunod ko. Nag-aaway ang mga Diyos ninyo. Maaari bang huwag niyo na akong idamay? Walang problema. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon. Ngunit, nagpakita ka ng ngiti, minsan lang ito. Sa susunod, dapat mong piliing mabuti kung sino ang pakikinggan mo, si Mu Yang Kuan o ako. Napayuko si Zhang Tiezhu. Huminto ang sasakyan. Mula sa mga bukid sa magkabilang panig, sumulpot ang halos 10 katao at agad na pumalibot. Pinalibutan ang sasakyan. Inabot mo ang balikat ni Zhang Tiezhu. Maghintay ka sa loob ng sasakyan. Kailangan mo pa rin akong ihatid pabalik mamaya. Ginoo, kung mahuli nila ako, umalis ka na lang mag-isa. Ngunit kung sakaling hindi ako mapahamak, ngunit umalis ka kaagad, kung gayon, pagbalik ko. Pareho kayo ng kinahinatnan ni Mu Yang Kuan. Dali-daling sumagot si Zhang Tiezhu, sige, Ginoo. Naghihintay ako sa loob ng sasakyan. Sa sandaling iyon, itinulak mo ang pinto ng sasakyan. At naglakad ng walang pag-aalinlangan.